piel junto a tu piel, cardo o ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Quebrará mi voz cuando se apague, de no poder hablarte en el oído. Se quemará mi boca salivada, hace queme si me besas, hace queme si. Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Good Friday and it's still Holy Week. And we're so excited din na lumabas. After a long time na nasa bahay lang, nagpepenitensya, nagninilay. And for today, dahil half day din yung asawa ko sa office, kami ay manunood ng sinakulo. I think makakahabol pa kami ng last 7 words sa church or last mass, makapag rosary man, makapag novena at makapagdasal kami sa simbahan. And I tried din na makahabol for confession. And siguro, konting panood ng sinakulo. At it's already 10 minutes to 15 minutes is 3 o'clock. It's already kapatayan na ni Papa Jesus from now, ngayong araw na to. So, sa Pilipinas is Saturday na ngayon kasi ahead nga ang Pilipinas ng 1 day. But today, this Friday, very silent lang. And siguro pagkatapos namin sa church, may mga ilang errands kaming dadaanan dahil nasa labas na rin naman. And siguro uwi na kami para makapagpahinga. Kasi plano talaga namin na this weekend ay makapagpahinga kami bago kami bumalik sa mga busy days talaga namin. So, I think this coming Easter Sunday, plano sana namin pumunta around in the Long Beach dito na matagal na rin namin puntahan at nakalagay na to sa itinerary namin na kami pupunasan sa mga yate after church. Parang doon kami mag-celebrate ng Easter. Pero naisip namin na parang gusto na muna namin magpahinga at gusto muna namin na higa-higa muna kasi nga this coming week, sobrang busy ng asawa ko sa office. Kaya sabi ko, itong Holy Week na to, magpahinga ka, mag-recharge ka, at pagkatapos ng busy days mo, saka tayo magpasyal. Then we planning to go sana sa LA ulit, sa Beverly Hills, but you know, pag talagang sobrang busy ka, mas gugustuhan mong stay at home. Kapag nagkakaedad ka na, ganito na yung nararamdaman mo. So sabi ko, reschedule na lang. Total naman talaga magsa-summer na. Although sabi ko nga sa inyo, spring na, nalalapit na ang summer. Pag medyo maga, medyo mainit na. Pero pag mga ganitong lulubog ang araw, kahit summer, malamig pa talaga siya. Naka-heattech ako, naka-jacket ako. Ito yung nabili kong regalo sa akin ng mga friends kong gift card from Target. So, suotin na natin siya habang malamig pa. Hindi naman siya ganong kalamigan, pero malamig talaga yung simoy ng hangin, mga 5 pataas pa. Sabi ko nga sa inyo, based on in experience dito sa California, ako'y nakakaramdam ng sobrang summer kahit sobrang ina-announce na umaga, mainit. Pero comfortable ako. Sobrang naka-adjust na rin naman talaga ako. Yung talagang winter na yan, yung ang hirap ko talagang maka-adjust. Nagkaubo ko na ngayon, ang tagal namang mawala, 'di ba? So, I think last week of August or sa middle of September, doon ko napipil yung init na kailangan ko talagang mag-aircon na buong bahay, lalo na I'm work at home, so ramdam ko yung init. Kapag lumalabas naman, pagdating ng mga 5, mainit siya pero may hangin na. So, hindi siya masakit sa balat. So, pag nagpunta ka naman ng mga grocery, shopping mall, hindi mo naman ramdam kasi naka-aircon. So, hindi ko ganun karamdam yung init talaga. Pero may nag-comment sa akin na nanood ng aking YouTube. Happy Easter Sunday. I forgot, ito na lang, screen ko siya.
mainit daw sa Pilipinas, kaya ingat po tayo. Drink more water. I think yung 10 o'clock ng umaga hanggang alas 3 ay talagang pagkaingatan natin yung sarili natin ng huwag lumabas. Kung wala namang errands na dapat gawin, kung lalabas tayo, tapusin ng lahat para nasa bahay lang tayo. Inom lang tayo ng tubig na malamig, mag-electric fan, and be relaxing talaga. Kasi uso talaga ang sipon, ubo, lagnat, trangkaso, buluto, or whatsoever, or anumang sakit. Kaya ingat, lalo na yung bakasyon, pag-ingatan natin yung mga bata. Kaya kahit yung anak ko, kahit gusto niya lumabas, mag-bike kasi bumili siya ng bike, mas gusto ko ng hapon na medyo konting ikot na lang kasi nga ang hirap talagang magkasakit, ang hirap ma-ospital, ang hirap ng panahon ngayon. Kaya talagang sobrang doblang ingat tayo sa ating sarili. And syempre, yun nga, dahil Holy Week, alam ko bukas is salubong ng Easter Sunday. For sure, ang saya sa Pilipinas. Sobrang na-miss ko yun nung bata ako kasi after church namin, kasama ko pa yung mga pinsan ko, kamag-anak ko na may kainan, may swimming. Kung hindi man nasa isang bahay kami, may pool, nag-swimming kami. But this Easter Sunday, parang plano namin na long pahinga, konting linis na ng bahay, prepare na dun sa mga pasabay business namin, open uli ng shop namin, and baka yung plano na rin namin lumabas, magkonting grocery kasi this week talaga parang mga 10 or 11 na yung labas ng asawa ko sa office kasi nga still tax season dito sa office. Marami nagtatanong sa akin ano po ba ang trabaho ng asawa ko. Ang asawa ko po ay gumagawa ng tax, para po siyang accounting talaga. They have plenty of paperwork sa office. Kaya naman talaga if nagre-request ang asawa ko or ako na mismo nagbo-volunteer na kahit gusto namin lumabas, pumasyal, mag-discover na meron sa paligid namin. But sometimes kapag nagkakaedad ka na, mas pinapriority mo magpahinga, family day. Kasi for me, kontento na akong nasa bahay. Kasama kami, may pagkain, nanonood, or tatawag kami sa anak namin or sa pamilya namin. Happy na talaga ako. But, syempre, maganda rin yung lumalabas, nakakakita kayo ng magandang atmosphere, naiiba yung atmosphere ninyo, mas nare-relax kayo or nakaka-discover kayo ng iba't ibang pagkain. Pero, nililimit nga namin or ang ginagawa namin, ini-schedule talaga namin. Lalo na kung gusto na mga katawan namin. Para pag lumabas ka at okay ang katawan mo, isip mo, mai-enjoy mo yung pupuntahan mo. Hindi naman porket nasa Amerika ka, sa dami mong pwedeng puntahan, pasyalan, oo talagang napakaganda. And lalo na kung napaghandaan mo, napag-ipunan, may budget ka, everything you can go, and then maluwag din naman sa mga trabaho namin. But syempre, minsan kasi pag sobrang pagod mo na, mas nanaisin mo na magpahinga at i-schedule ang lahat. But, syempre, dahil magsa-summer na at pagkatapos ng busy weeks din namin, for sure, mamamasyal ulit tayo at mag-share ako sa inyo kung ano pa yung magagandang paligid na meron kami dito sa amin. But this Easter Sunday, I think with top priority is mananalubong kami. We go to church for Thanksgiving na talaga namang sinagip na naman tayo sa mga lahat ng pagkakasala natin, di ba? So, another refresh. Kaya nga, ang sarap din talaga na kapag Holy Week ay tayo mag-confess kasi mas magaan talaga yung pakiramdam nun. And isa pa is, yun nga, baka we do grocery, magpahinga. I don't know what is the plan. Minsan kasi kapag nakapagpahinga kami, nababago yung plan. For sure, baka mag-vlog ako. I don't know kung makakapag-vlog ako or medyo team pahinga muna kami. But for sure, I will update sooner na makapag-vlog ako. So, hintayin ko na lang si Sweetie. Susunduin na niya ako. And baka mamaya tawagan uli namin yung anak namin. Kagabi, nakausap namin ng mother-in-law ko, si Mama Panching. Hindi yata siya pumunta ng province nila. Pero I think this Sunday, sila ay mag-church, salubungin ang Easter Sunday yun. So, si Mami at Daddy rin ay magsisimba kasama yung anak namin. So, okay naman. Very simple lang. And alam ko, si Mami at si Tambe maghahanda ng simple lunch para sa pagsalubong ng Easter Sunday. Very simple is okay. Hindi naman to bonggang-bonggang party na kailang may puntahan ka or maghanda ka. Hindi. Yung salubungin mo ang Panginoon, na nagpasalamat ka, nagsimba ka, I think it's the best way na special day mo pag Easter Sunday. So guys, ako ay magpe-prepare na at samahan nyo kaming manood ng Sinakulo. Pumunta dito sa church na malapit sa amin at mga ilang errands pa namin this Good Friday to share with you guys kung paano kami talaga nanilay ngayong Holy Friday or ngayong Good Friday. So, see you guys later! ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Pinakita mo yung aking chocolate to. Here! Hi, sweetie!
¿Y ni se dan cuenta que es un falso profeta? Que no está aquí en Jerusalén, el templo que construyó el rey Salomón para ofrecer sacrificios y alabar a Dios. Entonces, ¿por qué tiene que ser un pagano el que venga a destruirnos y que está en contra de la ley de Moisés? Nuestra ley. Ese hombre... Nadie se le puede condenar si usted haya sido juzgado por el tribunal competente. Desde luego, Rabí Nicodemo. Primero conduce ese hombre hasta aquí. Habla ya y deja el miedo. Me llamo Judas y nunca le he tenido miedo a nada. Están haciendo un buen trabajo. Está bien. Sí. Me las manos y mi cabeza también. El que se ha bañado no necesita lavarse. Maestro, quizás yo. So guys, tapos na kami ni Sweetie sa church. Naka-attend kami ng last mass pero Mexican. Then nakapag-communion kami. Tapos nanood kami nung ipapako na si Papa Jesus sa cruise. Pero hindi namin natapos. So gawin naman namin yung mga ilang errands namin bago kami makauwi. Are you gonna miss? Yes! Hi guys! Welcome back to our vlog. Nasa loob na tayo ng TJ Maxx. Ayan, ito yung mga errands na gagawin ko ngayon kasi hahanap uli ako ng pwede kong uuwi sa Pilipinas na mga kailangan kong iayos sa kusina namin, sa salas namin. So, ang dami nila dito. Ayan. So, sabi ko dito na lang ako bibili. I'm gonna be check it first. Ganda nitong organizer na to. Mag-vlog. Kung ano pong bibilhin ko. 216. So, diba? So, kasi gusto ko nang matapos din yung mga ilang kailangan sa kusina na para hindi na ako bibili sa SM. Ito ako kung makakabili. I think I will get this one. Parang hanggang ganito. Ano na to? 9 lang. Diba? Ito yung gusto ko. Ganda na. Kasi kung nagpapasabay nga ako, sa amin di pa ako makapag-decorate, diba? So, I just get this one. I will get this one para sa bahay namin. Wait nga lang guys. Dami kaganda guys. Sa'yo?
Hi guys! Welcome back to our vlog, and it's still Good Friday and still Holy Week. Before ending my vlog, happy kami dahil kami ay nakahabol sa last mass ngayong Friday. Umano ako ng otsa ngayon. So, napakaganda ng aking pakiramdam. Parang feeling ko fresh na fresh ako. And syempre yung ating pagko-confession sa lahat-lahat na nangyari. Ano? Hindi man tayo ganun kasamang tao, pero sabi nga ng mom ko kanina, iba talaga kapag tayo nagko-confess, kapag mahal na araw, nakakapagsimba, nakakapagdasal, nakakapagpasalamat, and you know, minsan lang to sa isang taon, kaya bakit hindi tayo mag-sacrifice sa mga busy days natin na gawin natin. Pero sabi nga, depende sa bansa, sa lugar, sa pagka-busy, or paano nyo talaga pinapadaan ang mahal na araw. Kasi kami talaga ni Sweetie, although kahit lucky na lang din talaga kami sa aming mga trabaho dahil talagang hindi sila mahigpit at talagang we both na kinalakihan namin tong tradition na to, at dahil nga siguro ngayong mas tumanda kami, mas naiba yung pananalig namin at yung pagdadasal namin. Kasi talagang doon na lang din talaga ako humuhugot ang lakas ng guidance sa lahat ng ginagawa ko, lalo na nandito ako sa ibang bansa, na malayo ko sa magulang ko, sa anak ko, and syempre yung safe namin mag-asawa dito, na although may mga kaibigan at kamag-anak kami nandyan, pero iba pa rin na palagi nyo ilang ipagdasal yung safetyness nyo, lalo na yung kalusugan nyo is very important, at yung pamumuhay nyo dito, syempre iba pa rin yun lang. And syempre ipapasalamat sa lahat ng mga blessing. Kahit may mga pagsubok, may mga pagsundot minsan, na minsan mo feeling na papagod ka na, nawawalan ka na ng pag-asa, pero through prayers, sa pagsimba mo, pagdadasal mo araw-araw, pagkagising mo ng umaga, gabi, kausapin mo na lang siya kung ano nararamdaman mo. Talagang almost there din talaga yung answer. Hindi man ganun kabilis, ibinibigay lahat sa aking paniniwala. Pero kapag ito ay binigay, ito ay para sa iyo. Pero kung talagang ito ay pinag-iipunan mo, pinagtatrabahuan mo, sinisikapan mo, pinagdadasal mo, pero kung hindi ko talaga ito nasasagot, lahat yun ay may reason. Darating ang panahon na malalaman mo. Siguro nung talagang medyo tumatanda na kami ni Sweet, talagang first priority na talaga namin. Wala man namang perfect, although ikaw ay nagdadasal, ikaw ay nagsisimba, syempre, hindi ka pa rin perfect, nakakagawa ka pa rin ng minsan ng hindi talaga focus or pagkakamali. Pero hindi naman lahat yun mabibigat. Pwede mong i-confess, ipagdasal, focus ka lang, i-control mo lang para hindi na maulit yun. These days nga, for almost 2 years din talaga na I lesser for everything talaga, na mas nag-mature ako, mas na-clear lahat sa akin. Tamang tao, tamang panahon, tamang time, focus lang. Pero talagang, alam mo yan, pag may dumaraan na ganito, nahasayo talaga yung desisyon mo. Sabi nga, kung gusto mo magkaroon ka ng problema, ikaw. Kung gusto mo maging pangit, ikaw. Kung gusto mo maging masama, ikaw. Kung gusto mo maging masaya, maging tahimik, nasa sayo din. Kasi nasa tao talaga ang buhay mo, kung paano mo talaga ayusin. So, I was so thankful and grateful for everything dahil maayos ang lahat. Peace, happy, lahat ng pinaghihirapan ay may blessing na nakakamit step by step. And yun nga, siguro talaga kung ikay kontento sa buhay mo at masaya ka at nakikita niya lahat yung sacrifices mo, walang atubiling ibibigay lahat ito sa'yo, lalo na kung ito ay makakabuti sa'yo. Ako ang niwala ko doon kasi sa dami na yung pinagdaanan. Praise God talaga, amen. Everything is well, everything is good, nasa proper place din talaga. And alam mo yung kapit kami mag-asawa na hindi man kami perfect mo, but we always center to the Lord na mas mag-guide kami sa mga pangarap at mga binibuild namin. Especially, sabi ko nga kanina kay Dingo, parang hindi na lang sa porket ang trabaho ka, you need rewards or material na bagay o marami kang pera. Hindi yun. Kasi pag nagkasakit ka na, ano nangyari sa'yo, hindi mo naman madadala yun, hindi mo na yung mapapansin. So, sana yung tama lang, balance lang. Pero syempre, tao lang din tayo, nangangarap din tayo, gusto natin maging hawa. Pero yung kahit konti na mapasaya mo yung sarili na paghirapan, okay na sa akin, contento na ako. Siguro at age of 45, mas
na-build ko yung contentment ko, yung pagkaliit ng circles na ginagalawan ko. Kasi doon ko nakikita yung peace of mind, happiness, and mas nabibless ko yung sarili. For 2 years, marami mang nawala, marami mang nagbago, maraming kailangang ihingi ng tawad, ayusin, pero good to hear kasi proper yung ibigay sa akin. Kaya kanina habang nakaluhod ako, ito yun, picture pala ako ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, good job, kasi kahit hindi naman perfect ang lahat, pero nakita ko for almost 2 years, naging tahimik, maayos, and focus ang lahat. So, masaya-masaya kami. Yun. So, yun lang. Dasal-dasal lang din tayo dahil lahat naman ng prayers natin ay pakapakinggan niya. Hindi siya natutulog. More patient lang din, more work hard, and isa lang din talaga lagi ang i-wish ko. Good health is a very important para mas marami pa tayong magawa. And yun nga, kung may mga kasamaan tayong loob, walang masamang mag-usap ng maayos, ask forgiveness, walang masamang mag-sorry naman. Ako, base sa mga I'm willing to do that, para lahat maging maayos, peace of mind, masaya. Pero kung ayaw ka na rin kausapin, they go on, and they blocking you, hindi naman niya alam lahat yung naging dahilan, basta kinat off niya dahil feeling niya aping-api siya ang dehado, kahit yung mga nakita siyang puweba, but they never know kung ano ba yung totoo na pinagmulan. Mas mahirap yun. Pero ito na-confess ko na. Sabi ni Father, just let go. If you say sorry, go on. At hindi naman mabigat ang lahat para isipin pa yun. Just move on and napapatawad ka na. So, yun lang yun. You have to be happy and contented din talaga. So, yun lang guys. At especially, pagdasal natin ang buong mundo sa kahirapang nangyayari ngayon. Sa mga gera, lalo na may mga kamag-anak ako nasa Middle East, may mga kaibigan, at nakapagtrabaho din tayo doon. So, isa yun sa top priority of prayers ko. Dito rin buhay namin sa Amerika, sa Pilipinas, na nandun yung anak at mga magulang namin. Siyempre, sa din lalabas kami, but baka magpahinga na lang kami with Easter Sunday kasi pagdating ng Monday, sobrang overwork yung asawa ko overtime. So, sabi ko, tomorrow and Saturday, tomorrow, I think magsasalubong na kami ng Mass, ng gabi, yung pagkabuhay ni Papa Jesus para yung Easter Sunday namin, pahinga na lang or i-insert uli namin yung grocery o pamamalengke for the week para sa ganun, komportable na kami dito. Uwi na lang, pahinga, siguro video call sa aming anak kasi tomorrow is Easter Sunday sa Pilipinas, may konti daw sila handaan. So yun, kamustahin na lang natin siya. So guys, maraming salamat po sa panonood nyo sa aming Good Friday, still Holy Week. God bless po sa inyo. Alam kong kasama yung mga pamilya ninyo. Basta don't forget to pray. And for sure, nandun si Papa Jesus para i-guide tayo. Kapit lang tayo. Manalig lang din tayo. Minsan mahirap din talaga ang buhay. Maraming tayong pinagdadaanan. Maraming magulo sa pag-big natin. Pero ang natutunan ko lang siguro is yung focus ka lang. Give more time to yourself sa mga paniniwalang gusto mo at i-focus mo lang na talagang ang hirap maging mabuting tao pero kaya natin yun. Diba? Kung tayo nadadapa, may nagagawa, you have confess, pray, go on, pag-aralang hindi na magawa yun para mas peaceful at nandun talaga yung happiness na meron tayo. So yun ang masishare ko ngayong Good Friday. Thank you guys for watching my vlog. I'm so very happy dahil kahit andito kami sa Amerika, nakaka-attend kami ng ganun, napa-priority namin. We're very disciplined sa bagay na yan. Hindi man perfect din yung pananalig namin sa kanya, pero sobrang tiwala namin sa kanya dahil for almost 6 years ko dito sa Amerika, sa kanya lang ako kumakapit. Ups and down man, alam kong hindi niya ako pinababayaan. Ganun din ang asawa ko at aming pamilya o mga ginagawa namin sa araw-araw. Hindi ka man perfect na tao, pero for sure sa confession mo palagi, pagdadasal mo at inaayos mo naman lahat na hindi mo inuulit, for sure magaan ang lahat. Yun. So, nakakatuwa dahil nakapanood din naman kami ng Sinakulo and Last Supper. So, nakakatuwa. Feeling ko nasa Pilipinas din ako dahil yung mga ganito ay nagawa ko. Hindi na lang kami umati ng prosesyon kasi gutom na rin si Sweetie. Nag-dinner na lang kami na parang yun na lang naging Easter Sunday namin. Matreat namin yung aming sarili. At saka may mga errands kaming tinapos kasi mag-start na ulit tayo ng pasabay business next week. So, isahang labas na. Namili na rin kami ng ilang paninda. So, yun para at least wala na kami isipin. So guys, thank you for watching my vlog.
Happy Holy Week po sa inyo and God bless and see you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channels. God bless po and happy Easter Sunday po sa inyo lahat. Bye guys!